Ang kwento nito ay tungkol sa isang pipi na transferee na estudyante, si Sadaharu Aikito, na palaging inililipat sa iba't ibang paaralan dahil sa kanya umanong marahas na ugali. Ngunit ang totoo ay isa talaga itong mahinahong bata na laging tinutukso at hinahamon sa mga away dahil sa kanyang malagorilyang hitsura. Sa Sure Atake High, inaproba ng principal ang pag-enroll ni Aikito pero agad itong binalaan na oras na makagawa ng kasalanan ay agad na patatalsikin sa paaralan. Pinaalalahanan din si Aikito na iwasan ang pakikipag-usap sa magiging kaklase nito na si Fujimoto. Ipinakilala na siya sa klase, at nang papunta na siya sa kanyang upuan ay bigla naman siyang tinakid ni Fujimoto. Tumayo siya at naglakad muli na parang walang nangyari kahit nagdurugo ang ilong niya dahil sa pagkabagsak sa sahig. Maya-maya pa ay natapos na ang klase nila kaya nag-CR muna si Aikito. Naroon ang dalawang barumbado niyang kaklase na siyang nagbansag sa kanya bilang Goreiliaman kaya simula noon ay iyon na ang naging palayaw niya. Dahil mahilig makipagkagulo ang grupo ni Fujimoto ay isinali siya nito sa grupo sa paniniwalang marami ang matatakot sa itsura pa lang ni Aikito. Isang hapon ay nakipagkita sila sa grupo ni Tsukamoto sa isang park pero habang nakikipaglaban sina Fujimoto sa mga iyon ay naglakad na palayo si Aikito. Doon ay nakasalubong niya ang mga nakaitim ding lalaki na maaaring kasamahan din ni Tsukamoto. Sinugod siya ng mga iyon pero wala ang mga yung nagawa kay Aikito na inakala nilang mahina. Samantala, natutuwa naman si Fujimoto dahil napatunayan nila ang kanilang lakas laban sa grupo ni Tsukamoto. Nang sumunod na araw ay nakita ng grupo ni Fujimoto ang kakayahan at galing ni Mr. Ono sa judo. Bilang head ng Sure Atake High School ay trabaho nitong panatilihin ang disiplina sa paaralan, kaya naman ang pakialaman ni Fujimoto ang mga isda sa lawa, na mismong si Mr. Ono ang nagpalaki ay nanagot sila sa matanda. Dahil sa sobrang takot sa nanggagalaiting si Ono ay tumakbo na palayo ang grupo. Ngunit dahil naiwan at hindi tumakbo si Aikito ay siya ang napagbalingan ni Ono ng kakayahan nito sa judo. Gayunpaman hindi man lang napabagsak ng matanda si Aikito, bagay na labis na ipinagtaka nito. Kinabukasan, isang babaeng estudyante ang nagmamadaling pumasok sa paaralan kaya hindi na nito namalayan ang stoplight at akmang tatawid na agad. Masasagasaan sana ito ng paparating na motorsiklo kung hindi iyon napigilan ni Aikito. Labis na nagpasalamat ang dalaga sa nagligtas sa kanya pero laking gulat niya nang humarap sa kanya si Aikito. Galit na galit naman ang driver ng motor sapagkat nasira umano iyon dahil sa binata. Ngunit nang lapitan at alisin ni Aikito ang ilan sa mga nasira at titigan ng masama ang lalaki ay tahimik na lang iyong umalis habang inaakay ang motorsiklo. Maya-maya pa ay nakarating na si Aikito sa paaralan. Sa kanilang PE class pinaggrupo sila ng guro sa tigtatatlo pero tinatawanan nito sa kanyang isipan si Aikito sapagkat wala iyong makagrupo nang bigla iyong yayain ni Fujimoto. Nagulat naman si Kaori nang makita si Aikito dahil iyon umano ang nagligtas sa kanya kanina. Ipinatawag ng principal ang guro upang kumustahin ang ipinapakita ni Aikito sa paaralan. Bagaman wala naman iyong ginagawang masama ay pinababantayan iyong maigi ng principal pati na rin sina Fujimoto at Nakajima na pawang mabababa ang marka. Ngunit tanging kay Aikito ibinubuhos ng guro ang lahat kaya iyon ang pinag-iinitan nito. Dahil sa pagkainis sa guro ay napagdiskitahan ni Aikito ang estatwa. Maya-maya pa ay muling pinagalitan ng guro si Aikito at sinabing ipapatawag niya ang ama nito dahil sa inaasal nito sa paaralan. Bago pa makapanakit si Aikito sa guro ay gumawa na sina Fujimoto ng paraan para mapaalis ang guro. Binato nila ito sa noo na siyang naging sanhi ng pagdugunyon. Agad na hinanap ng guro kung sino ang bumato sa kanya, habang lumabas naman sina Fujimoto sa pinagtatagwan nila at sinabi kay Aikito na walang saysay kung magagalit si Goreiliaman sa wala rin namang saysay na guro. Maya-maya pa ay bumalik ang galit na guro kaya naman tumakbo na palayo ang grupo. Nang sumunod na araw ay nilapitan ni Kaori si Aikito upang magpasalamat sa pagligtas sa kanya, ngunit wala yung iniimak sa kanya. Pagkaalis ay nilapitan si Kaori ng kanyang mga kaibigan at tinanong kung sino umano ang mukhang Goreilian na iyon. Ipinagtanggol ng dalaga si Aikito at sinabing si Takeshi Kaga ang kamukha niyon, bagay na ikinagulat ng dalawa. Samantala, palaisipan sa principal at mga guro kung sino ang may gawa niyon sa estatwa. Gigil na gigil si Mr. Ono na malaman kung sino iyon kaya nang sabihin ni Mr. Kono na may isang estudyante ang nanatili doon kahapon ay agad nitong inalam kung sino. Nang malaman na si Aikito iyon ay agad na hinanap ni Mr. Ono ang Goreiliaman. Mas lalong tumindi ang hinala nito na si Aikito nga ang bumasag ng estatwa nang malaman mula kina Fujimoto na may benda ang kamay niyon. Nakiusap pa si Ono sa tatlo na aminin ng mga iyon sa kanya na si Aikito nga ang may sala. Dahil doon ay niyaya ng tatlo si Ono sa loob ng gym, ngunit hindi para magbigay ng impormasyon kundi para makipaglaban. Gayunpaman, wala pa ring nagawa ang tatlo laban sa matanda. Samantala, habang nanunood si Aikito sa mga naglalaro ng soccer ay nilapitan siya ni Kaori at ng mga kaibigan nito.
Sinubukan siyang kausapin ng mga iyon nang biglang umalis si Aikito kaya inisip ng tatlo na hindi siya komportable. Habang naglalakad si Aikito ay iniisip ni Kaori na nais niya iyong maging kaibigan. Ang totoo ay bumili pala ng maiinom si Aikito kaya ito umalis pero pagbalik nito ay wala na ang tatlo. Sa gym ay patuloy pa rin ang paglalaban ni Ono at Fujimoto kaya lumabas na si Miura upang hanapin si Gorailiaman para makahingi ng tulong para kay Fujimoto. Agad nitong isinama si Aikito sa gym ngunit nagtatawanan na ang dalawa ng madatnan nila. Maya-maya pa ay naglaro na ng soccer sina Fujimoto habang muli namang nakasalubong ni Aikito si Kaori na hinangin pa ang palda sa harap niya. Dahil doon ay labis na nahiya si Kaori kaya napatakbo na lang ito palayo. Samantala, galit na galit naman si Masa kay Fujimoto dahil sa pangmamaliit nito sa mga kasamahan niya ng utusan ng mga ito ni Fujimoto na limutin ang bola. Dahil doon ay ipinag-utos ni Masa na dalhin sa kanya si Fujimoto ng mag-isa, bagay na agad na sinunod ng mga iyon. Sa isang silid ay tinuruan ni Masa ng leksyon si Fujimoto, habang agad namang pumunta kay Gorailiaman ang mga kagrupo matapos malaman mula kay Akira ang tungkol doon. Agad na kumilos ang mga ito pero ang kaninang bagbog saradong si Fujimoto na ang nangingibabaw sa laban nilang dalawa ni Masa. Dahil doon ay nakiusap si Masa na tulungan siya ni Fujimoto na magpanggap sa harap ng kanyang mga kagrupo na si Fujimoto ang talunan. Ngunit, hindi na iyon kailangan pang gawin ni Fujimoto dahil kahit ang mga kagrupo ni Masa ay natalo na rin ang mga kagrupo niya. Kasalukuyan mang kasama sa mga iyon si Aikito ay nakatuon naman kay Kaori ang utak nito dahil sa pag-iisip kung paano siya mapapalapit sa dalaga. Nang sumunod na araw ay nabasted ng dalawang babae ang dalawang taga-Masaikohai. Dahil sa kahihiyan ay gumawa ng eskandalo ang dalawa at si Aikito ang napagdiskitahan ng mga iyon. Ngunit wala naman ang mga itong nagawa kay Aikito kaya tinawanan pa sila ng dalawang dalaga. Mas lalong napahiya ang dalawa kaya galit na galit ang mga ito. Maya-maya pa ay naglaro na lang muna si Aikito at nang makakuha ito ng maliit na stuffed toy ay ibinigay niya yun kay Kaori. Kinahapunan ay galit na galit pa rin si Satoshi kaya nais nito na makapaghiganti para sa reputasyon nila. Ngunit nang maisip ni Tsukamoto si Aikito ay sinabi nito na makakaganti rin sila sa mga iyon pero hindi muna ngayon. Dahil doon ay nainis si Satoshi kaya naisip nila na kay Tate na lang lumapit. Nagabang sina Satoshi ng mga taga-Sure Atake High sa may terminal ng tren at saka naghamon ng away. Dahil sa nangyari ay natakot na ang mga taga-Sure Atake kaya ayaw na ng mga ito na sumakay sa tren. Dalawang lalaki naman ang lumapit kay Fujimoto para humingi ng tulong, ngunit sa halip ay nagalit pa iyon at sinabing hindi umano siya alila, lalo na at ayaw nitong maabala sa kanyang paglalaro. Nang sumunod na araw ay wala ng mga taga-Sure Atake ang sumasakay sa tren dahil sa takot na mapagkaisahan ng mga taga-Masaiko. Habang nasa silid-aralan ay nabanggit ng mga kagrupo ni Fujimoto ang tungkol doon, ngunit wala itong pakialam at tanging paglalaro lang ang nasa isip. Naging kalbaryo na sa mga taga-Sure Atake ang oras ng kanilang uwian, habang masaya lang ang grupo ni na Fujimoto dahil makakapaglaro na naman sila ng pachinko. Nainis ang kanilang mga kamag-aral sapagkat sina Fujimoto naman talaga umano ang dahilan kung bakit nangyayari ang pananakit ng mga taga-Masaiko. Gabi na nang magsi-uwi ang grupo ni Fujimoto galing sa paglalaro, at habang sakay sa motorsiklo ay nadaanan nila si Banmei, ang dating kaklase ni Fujimoto. Maging si Banmei na sa ibang paaralan pumapasok ay alam ang tungkol sa pananambang ng mga taga-Masaiko sa mga taga-Sure Atake. Dahil doon ay napagdesisyonan ni Fujimoto kinabukasan na itigil muna ang paglalaro ng pachinko at puntahan muna ang istasyon ng tren. Sinundan ito ni Aikito na siyang unang bumaba sa tren. Agad itong nilapitan ni Satoshi, at doon na dumating si Fujimoto. Agad nitong napabagsak si Satoshi gamit lamang ang isang suntok kaya nagsipagtakbuhan na ang tatlo papunta kay Tate. Doon na pinlano ni Tate kung paano mapapabagsak si Fujimoto. Inatake niya ito habang nakatalikod na siyang naging sanhi ng pagdurugo ng ilong nito at pagkawala ng malay. Habang nakahandusay ay sinisi ng mga estudyanteng babae si Aikito dahil wala umano itong ginawa para matulungan si Fujimoto. Agad na nakarating kina Nakajima ang tungkol sa nangyari kaya pumunta agad ang mga ito sa ospital. Ngunit hindi sila tinanggap doon ng ina ni Fujimoto kaya si Aikito na lang ang tinanong ng mga ito ng tungkol sa nangyari. Agad na nakisingit ang babae sa pagkukwento ng nangyari at sinabing wala man lang ginawa si Aikito kahit nakita nito ang buong pangyayari. Dahil sa nalaman ay nainis sina Nakajima kay Aikito at pilit tinanong kung bakit wala itong ginawa. Naging laman ng usap-usapan ng mga estudyante sa Sure Atake ang tungkol sa nangyari kay Fujimoto. Kinahapunan ay sina Nakajima naman ang nag-abang sa istasyon ng tren, ngunit ang walang kaalam-alam na si Tsukamoto ang nadatnan nila. Dahil may mga pulis doon ay umalis na lang muna sina Nakajima. Dahil siya ang napagbibintangan ay hinarap ni Tsukamoto si Tate, at hindi pa man natatapos ang sinasabi nito ay sinuntok na niya si Tate.
Samantala, napansin naman ni Kaori ang pagiging malungkutin ni Aikito kaya nilapitan niya ito at sinubukang palakasin ang loob, at sabay na rin silang umuwi. Sa Masako High, gulat na gulat ang mga kagrupo ni Tsukamoto nang makita kung paano ito binugbog ni Tate sa harap nila. Bumisita si Kaori kay Fujimoto, at dahil babae naman ay pinayagan itong makapasok ng ina ni Fujimoto. Doon ay inamin ni Kaori na naroon siya para kay Aikito. Habang nasa may labas ng ospital ay nakita ng mga taga Masako si Aikito kaya nilapitan siya ng mga ito. Hindi makapaniwala si Fujimoto na pinagbibintangan si Aikito na hindi man lang umano tumulong sa kanya, kaya naman nangako ito na lilinisin ang pangalan yun oras na makalabas siya sa ospital. Samantala, napabagsak naman ni Aikito ang mga taga Masako kaya naghintay na ulit ito kay Kaori sa may ospital. Kinabukasan, habang nagtatalo sina Nakajima ay biglang dumating si Fujimoto upang linisin ang pangalan ni Gorailiaman, at sinabi rin nito na hindi naman ganoon kalala ang nangyari sa kanya. Napaniwala niya ang mga iyon pero ang totoo ay nagsusumigaw si Fujimoto sa rooftop dahil sa sakit pa rin ng tagiliran nito. Humingi naman sina Nakajima ng tawad kay Aikito dahil sa pagbibintang nila dito. Habang naglalakad si Tate ay nakasalubong nito si Satoshi na namamaga ang mukha at puno ng benda. Hindi makapaniwala si Tate na mag-isa lang at taga-sure atake ang may gawa niyon kay Satoshi at sa mga kasamahan pa nito. Maya-maya pa habang naglalakad si Tate ay bigla nitong nakita si Aikito. Napatakbo ito sa takot at sinabi kay Sato na iyon na ang bahala kay Aikito, ngunit wala naman iyong nagawa sa ating bida. Natakasan ni Tate si Aikito pero hindi ito tumigil sa paghabol hanggang sa tulungan pa ito ng isang taxi driver para makarating sa susunod na istasyon ng tren. Pagkarating doon ay agad na bumili si Aikito ng tiket para makasakay sa tren. Nang makita siya ni Tate ay agad itong tumakbo hanggang sa tumalon pa ito sa bintana para lang makatakas. Pagkaahon sa ilog ay inakala nito na nakatakas na siya, ngunit nang naglalakad na ay bigla siyang inatake ni Aikito ng suntok mula sa kanyang likod na siyang nagpabagsak kay Tate. Nakarating kay Tsukamoto ang nangyaring iyon habang nagwa-workout naman sina Fujimoto para matalo ang mga taga Masako. Sa huli ay nagkabiruan sila nang ipahabol ng mga ito si Aikito sa isang aso. Natutuwa naman silang pinapanood ni Kaori kaya pinakindatan nila kay Aikito ang dalaga.